Noong madaling araw ng Nobyembre 19, 2024, sa gitna ng payapang simoy ng dagat sa South Road Property sa Cebu City, isang karumal-dumal na krimen ang naganap na bumulabog sa buong probinsya. Isang 22 anyos na cashier ang natagpuang wala ng buhay sa ibabaw ng seawall, nakasuot ng itim na damit at tila mahimbing na natutulog, ngunit ang katotohanan ay siya ay pumanaw na. Hangad lamang ni Nica Denise Lagria ang makatulong sa kanyang mga magulang at mabigyan sila ng maginhawang buhay sa pamamagitan ng kanyang sipag at tiyaga sa pagtatrabaho. Sa kanyang murang edad, ninais niyang maging sandigan ng kanyang pamilya sa Liloan, Cebu, kahit na kailangan niyang gumising ng napakaaga para sa kanyang marangal na trabaho bilang isang cashier. Kaya mo bang isipin na ang huling sandali ng iyong buhay ay gugugulin mo sa pakikipaglaban para sa iyong dangal laban sa isang taong dapat sana ay maghahatid sa iyo sa iyong destinasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Si Nica Denise Lagria ay kilala bilang isang masayahin, masipag at mapagmahal na anak sa Sitio Silot, Barangay Yati, Liloan, Cebu. Bilang bunso sa 4 na magkakapatid, siya ang itinuturing na baby ng pamilya, ngunit sa kabila nito ay maaga siyang namulat sa hirap ng buhay ng kanyang mga magulang na parehong nagtitinda. Pagkatapos niyang makapagtapos ng high school sa Orcelo Memorial National High School, hindi na siya nag-atubiling maghanap ng trabaho upang makatulong sa mga gastusin sa bahay sa halip na magpatuloy sa kolehiyo. Sa mata ng kanyang mga magulang, si Nica ay isang huwarang anak na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya, kaya naman labis ang kanilang pagmamalaki sa dalaga. Sa social media, makikita ang pagiging normal na teenager ni Nica kung saan mahilig siyang mag-post ng kanyang mga outfit at mga lugar na pinupuntahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong madaling araw ng Nobyembre 19, 2024, nagising si Nica ng napakaaga dahil mayroon silang mahalagang meeting sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya sa Mandaue City bilang isang cashier. Gaya ng kanyang nakagawian, inihatid siya ng kanyang ama gamit ang motorsiklo hanggang sa kanto kung saan madalas dumadaan ang mga pampublikong sasakyan bandang 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos ng isang maikling paalala na mag-ingat, pinanood ng ama ang kanyang bunso habang ito ay sumasakay sa isang multicab na bumabiyahe patungo sa kanyang destinasyon. Walang kaalam-alam ang matanda na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang tiwala ng ama sa seguridad ng kanyang anak ay gumuho nang hindi na ito nakauwi sa kanilang tahanan ng gabing iyon. Habang ang pamilya ni Nica ay nagsisimulang mag-alala dahil hindi na sumasagot ang dalaga sa kanilang mga tawag at text, isang bangkay ng babae ang natuklasan sa seawall ng SRP sa Cebu City. Isang bantay dagat ang unang nakakita sa labi ni Nica habang sumisikat ang araw at agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad na mabilis namang rumesponde sa lugar. Sa simula, walang makapagtukoy kung sino ang biktima dahil wala itong dalang anumang pagkakakilanlan at ang tanging bitbit lamang ay ang suot nitong itim na damit at pantalon. Dahil sa pagkalat ng mga litrato sa internet, nakumbinsi ang mga kamag-anak ni Nica na pumunta sa morgue upang beripikahin kung ang biktima ay ang kanilang nawawalang kaanak. Ang masakit na katotohanan ay tumambad sa kanila nang kumpirmahin ng kanyang pinsan na si Nica nga ang babaeng nasa loob ng puting kumot. Sa isinagawang autopsy report, lumabas na hindi aksidente o pagpapakamatay ang ikinamatay ni Nica gaya ng iniisip ng ilan sa social media. Kinumpirma ng medical examiner na si Nica ay biktima ng pananakal at may mga senyales ng matinding pakikipaglaban bago siya malagutan ng hininga. Bagaman walang direktang ebidensya ng panggagahasa dahil sa pagkakalubog ng bangkay sa tubig, malinaw na may masamang tangka ang salarin sa dangal ng dalaga. Dito na nagsimulang mag-imbestiga ang Mambaling Police Station 11 at tiningnan ang lahat ng anggulo, kabilang ang posibilidad ng pagnanakaw dahil nawawala ang cellphone
at sapatos ng biktima. Ang bawat detalye ng investigasyon ay naging mahalaga upang matunton ang salarin sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Sa pamamagitan ng mga kuha mula sa CCTV footage sa lugar kung saan huling nakitang sumakay si Nika, nakuha ng mga pulis ang plaka ng multicab na sinakyan ng dalaga. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Jason Kulamat, ngunit itinanggi nito ang pagkakasangkot sa krimen dahil ang sasakyan ay ipinarenta niya sa kanyang tiyuhin na si Godofredo Brufal. Noong madaling araw ng Nobyembre 21, nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa San Remigio kung saan nagtatago ang suspek na si Brufal. Sa kabila ng pagtatangkang tumakas at lumaban sa mga pulis, matagumpay na nadakip si Brufal at nakuha sa kanyang pag-iingat ang cellphone at sapatos ni Nika, pati na rin ang isang baril. Ang muka ng suspek ay puno ng dugo at sugat na naging malaking katanungan sa mga investigador noong una. Inamin ng suspek na habang mahimbing na natutulog si Nika sa passenger seat dahil sa antok, pinigilan niya ang sasakyan at sinubukang halikan ang dalaga sa labi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpilit, nagising si Nika at sa kanyang matinding takot at pagnanais na makaligtas, kinagat niya ng buong lakas ang dila ni Brufal hanggang sa maputol ang bahagi nito. Ang sakit at galit na naramdaman ng suspek ang nagtulak sa kanya upang sakalin si Nika ng paulit-ulit hanggang sa ito ay tuluyang mawalan ng malay at mamatay. Ang huling depensa ni Nika na kagatin ang dila ng salarin ay naging piping saksi sa kanyang katapangan at pagnanais na ipagtanggol ang kanyang dangal. Matapos ang krimen, dinala ni Brufal ang bangkay ni Nika sa seawall ng SRP at doon ito itinapon sa pag-asang tatangayin ito ng agos ng dagat at hindi na muling matatagpuan. Pagkatapos nito, nagpunta pa ang suspek sa isang ospital sa Bogo upang ipagamot ang kanyang dila at nagsinungaling na siya ay biktima ng panghuhold up. Ngunit ang katotohanan ay hindi na natiling tago dahil ang ebidensya ng kanyang sugat sa dila ay tumugma sa naging pakikipaglaban ni Nika. Ang pag-amin ni Brufal ay nagbigay ng linaw sa mga otoridad, ngunit nag-iwan naman ng matinding poot at pait sa puso ng pamilya Lagria. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang bunso ay dumanas ng ganoong klaseng karahasan sa kamay ng isang lalaking may mahabang record na ng mga kaso kabilang ang panghihipo at droga. Sa isang mainit na komprontasyon sa presinto, humingi ng tawad si Brufal sa pamilya ni Nika at sinabing wala siyang intensyong patayin ang dalaga at nagawa lamang niya ito dahil sa sobrang sakit ng kanyang dila. Ngunit ang bawat salita ng suspek ay tila saksak sa puso ng ama ni Nika na hindi mapigilang sumigaw sa galit dahil sa pagkawala ng kanyang paboritong anak. Ang mga pangarap ni Nika na maiahon sa hirap ang kanyang mga magulang ay tuluyan ng naglaho dahil sa isang sandali ng kalaswaan at karahasan. Ang buong Cebu ay nakiramay sa pamilya Lagria at ang mga opisyal ng gobyerno kabilang ang mayor ng Cebu City ay nagpaabot ng tulong pinansyal at nangakong bibigyan ng hustisya ang sinapit ng dalaga. Ang bilis ng pagkakaresolba sa kaso ay pinuri ng publiko, ngunit ang sugat sa puso ng mga naiwan ay mananatiling sariwa sa mahabang panahon. Ang kasaysayan ni Godofredo Brufal bilang isang dating bilanggo na may 8 pang ibang kaso ay nagbigay ng katanungan sa publiko tungkol sa seguridad ng mga pampublikong sasakyan sa 10 oras ng gabi. Ang katotohanan na ang isang taong may madilim na nakaraan ay nakakapagmaneho pa rin ng pampublikong sasakyan ay naging isang malaking babala sa lahat ng mga commuter. Sa kabilang banda, ang kwento ni Nika ay nagsilbing inspirasyon dahil sa kanyang ipinakitang tapang hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Ang kanyang desisyon na lumaban at mag-iwan ng marka sa kanyang kaaway ay naging susi upang mabilis na matukoy ang salarin at hindi na ito makapanakit pa ng iba. Ang seawall ng SRP na dati ay simbolo ng proteksyon laban sa ulan at tsunami ay naging lugar na ngayon ng pag-alala sa isang bayaning nag-alay ng buhay para sa kanyang prinsipyo. Ang pagtatapos ng investigasyon ay nagbunsod sa pagsasampa ng kasong murder laban kay Godofredo Brufal
habang ang may-ari ng multicab na si Jason Kulamat ay nanatiling nakakulong dahil sa nakuhang ilegal na droga sa kanyang sasakyan. Ang pamilya ni Nika ay patuloy na nagluluksa habang hinihintay ang formal na pagbababa ng hatol sa salarin upang tuluyan ng makamit ang katarungan. Sa bawat pagbisita nila sa seawall, naaalala nila ang ngiti ni Nika at ang kanyang pagsisikap na maging mabuting anak sa kabila ng lahat. Ang trahedyang ito ay hindi lamang kwento ng isang krimen, kundi kwento ng isang anak na lumaban para sa kanyang dangal at isang pamilyang hindi susuko hanggang hindi nakakamit ang tunay na hustisya. Ang katarungan para kay Nika Denise Lagria ay nagsimula sa mabilis na pagkakadakip at pag-amin ng suspek na si Godofredo Brufal sa loob lamang ng 2 araw matapos matuklasan ang krimen. Ang ebidensya ng kanyang naputol at sugatang dila ay naging matibay na basehan upang hindi na siya makapagtanggi pa sa kanyang nagawa sa loob ng multicab. Bagamat humihingi ng tawad ang suspek, ang kasong murder na isinampalaban sa kanya ay hindi mababawi at inaasahang hahantong sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang pamilya Lagria naman ay nakatanggap ng suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Cebu City upang matulungan sila sa mga gastusin at sa proseso ng kanilang paghilom mula sa matinding trahedya. Ang alaala ni Nika ay mananatiling buhay sa puso ng mga Cebuano bilang isang dalagang matapang na nanindigan para sa kanyang sarili hanggang sa huling sandali. Ang pagkakaresolba sa kaso ni Nika ay naging simbolo ng pagkakaisa ng komunidad, ng media at ng mga otoridad sa Cebu upang matiyak na walang krimeng mananatiling tago. Ang paggamit ng teknolohiya gaya ng CCTV ay naging susi upang mabilis na matunton ang sasakyang ginamit sa krimen at ang pagkakakilanlan ng salarin. Sa kabila ng sakit, ang pamilya ni Nika ay nagpahayag ng pasasalamat sa mabilis na aksyon ng Mambaling Police Station 11 na nagbigay sa kanila ng panandaliang kapanatagan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi tungkol din sa pagkilala sa kabayanihan ng biktima sa kanyang pakikipaglaban. Ang kwento ni Nika Denise Lagria ay magsisilbing babala at inspirasyon na ang katotohanan ay palaging lalabas kahit anong pilit na pagtatago ang gawin ng isang kriminal. Sa kasalukuyan, ang kaso ay nasa ilalim na ng hudikatura at inaasahang magtutuloy-tuloy ang paglilitis hanggang sa maibaba ang formal na sentensya laban kay Brufal. Ang pamilya ni Nika ay patuloy na nananawagan ng panalangin at suporta habang unti-unti silang bumabangon mula sa pagkawala ng kanilang bunsong anak. Ang bawat hakbang patungo sa katarungan ay inaalay nila para sa dangal ni Nika na sinubukan mang tapakan ay mananatiling malinis at mataas sa mata ng Diyos at ng tao. Ang katarungan para kay Nika ay katarungan din para sa lahat ng mga kababaihang naging biktima ng karahasan sa 10 oras ng gabi. Ang kanyang buhay ay hindi nawalan ng saysay dahil ang kanyang paglaban ay naging daan upang mailigtas ang iba pang posibleng maging biktima ng salarin. Ang trahedyang sinapit ni Nika Denise Lagria ay isang masakit na paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging alerto at matapang sa gitna ng panganib, lalo na para sa mga kababaihang commuter. Ang ipinakitang tapang ni Nika na kagatin ang dila ng kanyang kaaway ay isang patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang lumaban para sa ating dangal kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Huwag nating hayaan na ang takot ang manaig sa atin, sa halip ay gamitin natin ang ating lakas upang protektahan ang ating sarili mula sa mga mapagsamantala. Ang kwentong ito ay dapat ding magsilbing babala sa mga operator ng pampublikong sasakyan na maging mapanuri sa pagkuha ng mga driver upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ang bawat buhay ay mahalaga at hindi dapat ito natatapos dahil lamang sa pansariling pagnanasa ng ibang tao. Dapat nating suportahan ang mga biktima ng karahasan at huwag silang husgahan, sa halip ay tulungan silang makamit ang katarungang nararapat para sa kanila.
Ang pagiging bukas ng komunikasyon sa loob ng pamilya gaya ng ginagawa ni Nika ay isang mahalagang aspeto upang agad na matukoy kung mayroong hindi magandang nangyayari sa ating mga mahal sa buhay. Nawa ay maging panggising ito sa ating lipunan na kailangan ang mas mahigpit na pagbabantay at mas mabilis na pag-aksyon sa mga krimeng may kinalaman sa pambabastos at karahasan sa kababaihan. Ang katarungan ay hindi lamang isang salita, kundi ito ay isang pangako na dapat nating tuparin para sa mga gaya ni Nika na naging boses ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang alaala ay magpapaalala sa atin na ang kabutihan at tapang ay palaging mananaig laban sa kasamaan. Maraming salamat sa panunood at pakikinig sa napaka-emosyonal na kwentong ito ni Nika Denise Lagria na nawa ay nag-iwan ng mahalagang aral sa inyong mga puso. Huwag nating kalimutang ibahagi ang video na ito upang mas marami pa ang mamulat sa mga panganib sa ating paligid at upang laging maging handa sa anumang sitwasyon. Mag-ingat po tayong lahat sa bawat paglalakbay natin at laging isaisip ang kapakanan ng ating mga mahal sa buhay bago ang anumang bagay. Hanggang sa susunod na episode ng ating crime stories dito sa ating channel at nawa ay palaging maghari ang kapayapaan at hustisya sa ating bansa.